Kaninang madaling araw na alimpungatan ako. Kasi si Simba, yung pusa namin, nagmamiyaw-miyaw siya tapos nagpapalabas ng kwarto. So, edi bumangon ako para palabasin siya. Tapos, sinilip ko lang kung anong oras na. Pagtingin ko dun sa relo ko, yan, yung oras, 2:22:22 seconds. Eksakto. So, hindi naman sa akin bago yon, napangiti lang ako every time na nakakita ako ng repeating numbers. Kasi, meron siyang spiritual significance. Nag-start yung ganong phenomena sa akin or yung ganong experience sa akin noong 2011. Tapos, nakwento ko to dun sa book ko eh. Tapos, nag-start yon nung nagtatrabaho ako nun sa iba pang company nun. And then, shifting ako nun, yung schedule ko. Tapos, siguro mga late 2011 yun. Tapos, parang one time, for some reason, napansin ko yung orasan na sakto 11:11. So, sabi ko, galing ah. Tapos, nung una, wala lang sa akin, ganyan. Tapos, pag tagal-tagal, parang dumadalas, ganyan. Tapos, nakikita ko siya dun sa computer, dun sa office, minsan dun sa MP3 player, yung time, tapos, minsan sa elevator, ganyan, yung elevator, meron pa one time, hindi ko makalimutan yung bumaba ako, graveyard shift. Tapos pagbaba ko ng ground floor, or nung pabalik na ako kasi break time yun, nung pabalik na ako dun sa 6th floor, dun kasi yung office namin. Nung nandun na ako sa waiting area dun sa tapat na nung mga pintuan ng elevator, pagtingin ko dun sa level ng floors ng mga lahat ng elevators, 4 kasi yun, puro sila 11 floor. So, sabi ko, yung nag-good time sa akin na, alam niyo na yung parang gano'n pa iniisip ko. Tapos tinanong ko yung office mates ko. Sabi ko, kayo ba, madalas niyong matsyempohan yung mga repeating numbers. Yung una nga, 11:11, ganyan. 11:11. Hindi pa uso nun yung 11:11 sa Lazada or Shopee. Yung mga ganun. Sabi nila, hindi naman daw. Tapos sabi ko, kasi ako, madalas kong na-experience, ganyan. Tapos simula nun, yan, yung mga aso, nararamdaman din nila yung yung presence. So, ayun nga. So, nung after nun, every time na matsyempohan ko yung ganong oras ulit, sinasabi ko sa kanila. Sabi ko, tingnan nyo, natsyempohan ko na naman, ganyan. Sabi niya, baka nagkataon lang yan, Peds. Tawag nila sa akin. Sabi ko, nga, parang naman kasi nadadalas, ganyan. Tapos, ayun na, yun na nga, hanggang sa napunta na dun sa next year, yung na-experience ko na yung, yun nga, yung turning point in my life, yung kay Papa, yung nagkasakit siya, ganon. Dun siya talaga mas naging intense, yung pagdalas ng mga ganong, ng mga numbers. Tapos, maganda lang is, hindi ko siya, kumbaga, shinare ko dun sa mga office mates ko. So, alam nila na, kasi kahit sila mismo, at some point, na-experience nila yung ganon, no? Hindi naman ganon kadalas, pero somehow na-experience nila. Tapos, kinukwento nga nila sa akin na ganon na rin yung na-experience nila, ganyan. So, sabi ko, okay, hindi ako na babaliw. So, yun nga. So, yun yung nag-start. Doon nag-start yun. And then, later on,
Siyempre na-curious ako kung ano ibig sabihin nun, ganyan. Marami akong natutunan, marami akong na-discover. And yung na-discover ko about those repeating numbers, yun yung shinare ko dun sa libro din, The Path to Awesomeness, no? Mahiwaga pala siya. Tapos hanggang sa lumaon, hanggang sa pagtagal, mas lalo ko siyang naintindihan. So, ngayon, pag nakikita ko siya, napapangiti na lang ako kasi alam ko na yung meaning niya. So, kung ikaw, na-experience mo yung gano'n, nandun ka rin sa stage na nakakita ka ng mga repeating numbers, whether it's 11-11, 22-22, 33-33, at kung ano-ano pang number patterns, 1-2-3-4. Una sa lahat, gusto ko sabihin na hindi ka nababaliw. Valid yung experience na yun. Maraming tao ang nakaka-experience nun. Pangalawa, hindi ibig sabihin nun na special tayo or special yung tao na nakaka-experience nun at yung taong hindi nakaka-experience nun ay hindi special, hindi ganon. Later on, sa susunod na video, pag-uusapan natin yung about specialty, no? Yung specialness pala. Pero yun, hindi siya special. Kumbaga, part lang talaga siya ng buhay ng tao na na-experience. Parang ganun. Pero, ang spiritual significance niya is nandun ka na sa point na mas nagiging aware ka na or papunta ka na dun sa yung sa spiritual aspect of your life, no? Mas magiging malaking factor na siya. Kumbaga kung dati hindi siya masyadong nagmamatter sa'yo, siguro ito yung sign na papasok ka na dun sa ganong stage, no? Mas nagiging aware ka na. Ibig sabihin nun, yung awareness mo rin nag-expand na, yung level of your consciousness, no? Tumataas na rin. Kaya nagiging aware ka na sa ganong experience. And yung kasi are signs from your guides, from the spirit guides. So lahat tayo meron nun. And isa sa mga famous na alam nating spirit guides natin ay yung mga angels, no? So those numbers are coming from our spirit guides na to let us know na that we are not alone, na hindi tayo nag-iisa, lalo na if you're experiencing yung most difficult times in your life, yung challenging part in your life, mostly dyan yung nagsa-start mag-appear, katulad ng na-experience ko, no? Nung talagang mahirap yung challenging yung times na yun, yun yung talaga yung dark times, no? So, parang dyan nila, through that kasi, kumbaga, pag lagi kasing nakakakita nun, maku-curious ka. Ngayon, pag na-curious ka, syempre, i-research mo. Diba? So, doon mo makikita, katulad nung nangyari sa akin, ganun, na yun na pala, nag-start na pala yung journey ko, yung discovery ko, yung self-discovery. So, unti-unti ko siyang na-discover yung about yung mga spirit guides, yung mga angels, at kung ano-ano pa. So, yun yung isang message doon. And then, kung yung specific message for specific number combinations like yung 1111, 222, ikaw na lang mag-search nun. Tapos, sa Google, kasi marami namang mga psychic or yung mga talagang ito yung specialty nila na parang dinedecode nila yung meaning nun. Pero marami kasing ibang messages kang makikita. Tingnan mo na lang kung ano yung magre-resonate sa'yo at specifics dun sa stage of your life, no? Kung nagre-resonate sa'yo yung message, that could be the message for you, no? Kasi iba-iba naman kasi tayo ng journey at iba-iba yung, kumbaga very personal siya, no? Hindi siya standard na ito yung meaning para sa lahat, no? Iba-iba siya. Pero ang general significance niya or meaning niya is you're not alone. Kumbaga, you are being guided. You are on the right path. And yun.
parang gusto lang nilang iparating na everything will be okay, na hindi ka nag-iisa, and walang mali sa na-experience mo, no? And then, ano pa ba? Ayun lang. So, yun lang rin yung gusto kong i-share na kung nakaka-experience ka ng ganon, it's perfectly okay. And welcome to the spiritual path, no? Yung to the spiritual life. And marami pang exciting na discoveries na nag-iintay for you. And just be open to it. And if ever may questions ka or hindi ka maintindihan na baka napagdaanan ko or meron akong alam, let me know. I'm more than willing to share kung ano man yung pwede kong ma-share sa inyo. So, ayun lang. For now, and I hope na nakarelate ka on some level. And I'll see you again in the next video para sa mga susunod pa nating kwentuhan. Thank you for watching.